Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Body of Christ po. So, ano po ba yung meaning nito is the meaning of body of Christ is the body of Christ is a biblical metaphor for the church, emphasizing the unity and interdependence of believers with Christ as the head. It highlights how Christians, though many, function together as one entity under the leadership of God, of Jesus. So, ayon po sa Romans chapter 12, verse 45, for just as each of us one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all others. So, ayon po sa ating katuruan, we are one family in Christ. So, lahat po tayo ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay lahat po tayo ay magkakapamilya. Kahit ano man ang inyong lengguwahe o kahit saan ka man nakatira sa mundo, we are family in Christ as long as you believe in Jesus Christ. So, we are one family. Kahit magkakaiba man tayo, ay isa lang ang dugong dumadaloy sa atin. Ayun ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay isang pamilya lang. So, next is, we are ambassadors for Christ. So, yung body of Christ, ang ibig sabihin niya ay isang pamilya tayo. Walang sekta or relihiyon yan. Tayo din daw po ang ambassador o kinatawan ni Jesus. Kumbaga, nirepresent natin ang Panginoon, Jesucristo, dito sa mundo at ang mensahe natin sa kanila ay makipagkasundo na sila sa Panginoong Jesucristo and be reconciled to God. So, yung mga tao pong malalayo sa Panginoon is, kumbaga tayo po ang daan. And, kumbaga, nag-represent sa Panginoon na. So, next is, we continue the work of Christ. Dahil nga po, katawan tayo ng Panginoong Jesucristo, we belong to body of Christ. Tayo po ang magpapatuloy ng nasimulan ng ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, treat others as you would treat your own body. Kung paano mo tratuhin yung sarili mo, is ganoon din ang itrato mo sa iba. And, itrato mo yung iba kung paano mo gustong tratuhin ka. So, kung paano mo din daw pumalin yung sarili mo, ganoon mo din pumalin ang iba. Kumbaga, pag malasakitan po natin ang ating kapwa. So, also, share the message of reconciliation. Kumbaga, ipinamamahik natin ng ibang tao sa na makipagsundo sa Diyos. Halimbawa, may kapamilya man tayo or kaibigan tayong malayo sa Diyos. So, ang gusto natin is, kumbaga, manumbalik sila sa Diyos or magbalik loob sila sa Diyos. So, last is continue the work of healing and restoration. So, ang sarili natin ang, kumbaga, nagiging sanhi kung bakit nalalayo ang iba sa Panginoong Diyos. So, pagsisihan natin yun at tayo ay magbago. Dahil, hindi naman ganon ang gusto sa atin ng Diyos. Ngayon lamang po, maraming salamat.